Hello guys! Welcome back to another vlog! Isang nakakalokang evening to everybody. Ayan, may nag-PM sa akin tungkol sa gastos. Yung total, hindi naman sa total, pero i-vlog ko naman daw in detail yung mga nagastos ko for NCLEX, magkano ba yung dinala kong pocket money dito. Ayan, may buto pa ng dates dito. Halatang-halata, no? Na mahilig sa dates, mahilig sa Arabo. Char! Ayan, iba-vlog ko sa inyo kung magkano yung ginastos ko, kung magkano yung dinala kong pocket money papunta dito. And at the end of this vlog, sasabihin ko sa inyo kung after, ayan, parang nagbabalat yung ano ko. After how many months, saka ko siya nabawi yung mga ginastos ko papunta dito sa Amerika. Isang nakakalokang evening to, char! Ayan, let's start with NCLEX. Sasabihin ko lang dito yung mga major gastos, okay? For NCLEX, mga beshi, kumuha ako ng third-party processing agency. Hindi ako nag-DIY. Nag-DIY lang ako nung nag-apply na ako sa Board of Nursing for the NCLEX mismo. Ito yung nangyari. Nag-apply ako sa Illinois Board of Nursing. So, yun yung states na in-applyan ko at nirecommend ng agency ko. Supposedly, Texas, kaso kailangang i-verify yung Saudi Council ata. So, para lang maiwasan yung Saudi Council verification at that time kasi yun yung nagpapatagal daw sa application, para lang maiwasan yun, ay nag-Illinois ako instead of Texas. So, Illinois Board of Nursing. Nagbayad ata ako ng initial processing fee ng around, if I'm not mistaken, 3,000 or 4,000. Nakalimutan ko na. Basta parang 3,000 or 4,000. So, yun yung parang service processing fee nila. Tapos, after nun, prinocess ko ang aking CGFNS Credential Evaluation Service. Magkano yung ginastos ko at that time? At that time, ang CGFNS Credential Evaluation Service, mga beshi, ay nasa $400. $400 or $300 plus, mga ganyan. So, ang ginawa ko sa Credential Evaluation Service ay may binigay sa akin na print out na mga forms na binigay ko sa school na in-email nila sa CGFNS. Nakalakip doon yung aking TOR, yung RLE summary, mga ganyan. So, gumastos din ako ng shipping, pati shipping fee. Siguro mga 2,500 pesos plus yung siguro mga 3,000 pesos ang ginastos ko, mga beshi. 3,000 to 4,000 pesos sa pagsisend lang. PRC-wise, ganun din. Nag-request ng mga, mga board certificate, MEMS. Siguro, yung NEAC na yun nag-process naman nun. So, kasama na yun sa parang BIP service or whatever service na provide nila. Kasi malapit lang naman yung NEAC Manila sa PRC. So, sila lang yung nag-process sa akin. So, after a couple of months, I was given na yung result ng Credential Evaluation Service ng CGFNS. Sabi doon, I can now apply to the Board of Nursing. So, doon na, nag-apply na, NEAC din ata yung nag-apply sa akin nun. I think pumastos din ako ng mga $200, mga ganyan. So, after that, NCLEX registration na for ATT. Doon na ako humiwalay sa NEAC.
nagpaalam ako ng maayos. I emailed them na kung pwede, ako na yung process from this moment onwards, mga ganyan. Para ako mismo ang may access sa result ko. So, binigay nila sa akin yung aking CGFNS account with my username and password, pati yung, pati yung application MEMS sa Board of Nursing. So, ako na yung nagbayad, which is $200 ang NCLEX registration fee. Tapos, after nun, since I will be taking the exam outside of the US, which is sa Philippines, I would have to pay $150. So, $150. So, $350 lahat. So, imagine ninyo yung ginastos ko for my NCLEX. Kung susumahin ninyo ang ginastos ko siguro mag-prepare kayo ng mga, para hindi rin kayo ma-short, mga 100 to 120,000. Hindi pa kasama doon yung, sa ngayon 100 to 120,000. Hindi pa kasama doon yung mga hotel-hotel ninyo sa Manila, hindi pa kasama doon yung review ninyo. Ang review ko, nagbayad ata ako ng I think 15 or 20,000 if I'm not mistaken. Siguro 15 or 16,000 mga ganyan. So, prepare kayo ng 20,000 para lang sa review. O, diba? Nakakaloka? Aabot ka ng 130 to 150,000 just for you to secure your NCLEX. You cannot work here as an RN if you don't have NCLEX pass letter kapag hindi ka pumasa ng NCLEX. That is your ticket if you want to come here and work as an RN or as a nurse. Immigration. I-140 filing will never be filed without your NCLEX kapag hindi kayo pumasa niyan. Wala ring employer ang mag-hire sa inyo without you passing your NCLEX first and be a USRN. Okay, after you pass your NCLEX, supposedly magte-take nga ako ng 2019 or 2020 kaso naabutan na ng pandemic. So, yon ang nangyari after, I think, October of 2021 na ako nakapag-take. So, once you pass your NCLEX, once I pass my NCLEX pala, yon na-issuehan na ako, nag-apply na ako for license sa Illinois. And I got my license like after 2 or 3 months after passing the NCLEX. In Illinois, you have to apply. In other states like New York, Texas, parang automatic may issuehan ka na ng license number after a few days or a few weeks of passing your NCLEX. So, 150,000 at the minimum yung gagastusin. O, di ba napakagastos? So, if I were you, mga beshi, kung gusto nyo talagang pumunta dito sa Amerika at wala kayong kakayahan na mag-take ng NCLEX or gumastos ng ganun kalaking halaga for the NCLEX, try to work in Middle East first for 1 or 2 years and then, or if you want, maraming mga BPO companies sa Philippines ang nag-offer ng NCLEX Academy. Once you pass your NCLEX, you will be earning around 70 to 90,000 anyways. So, while waiting for your I-140 to be current, at least nag-work na kayo sa Philippines, di ba? Ang may isasuggest ko ay mag-apply kayo sa mga NCLEX Academy ng BPO. And then after that, after you pass, apply for an employer or yung mga hiring na mga nursing home or skilled nursing facility. Kasi after nyong pumasa, since sila yung nagpaaral sa inyo at gumastos for NCLEX, you will be tied up with them for the next 2 years. Pero, ang kagandahan nun, sumasahod na kayo ng malaki sa kanila. Anyway, after you pass your NCLEX, hindi naman ura-urada makakapunta kayo dito. Mag-aantay pa rin kayo ng taon para sa maging current yung priority date ninyo. So, after I pass my NCLEX, mga beshi, yun na. Okay? It's time na para mag-apply
sa isa sa mga employer dito. So, hindi ako agad-agad nag-apply. Waited, several months until dumating itong employer ko na to. So, ano-ano naman yung mga ginastos ko dito, mga beshi? Let's start with the I-140 petition. So, na-hire ako nung March 20, actually napakabilis ng processing ng sa akin. I was hired by one of the employer dito sa Ohio, March of 2022. Hindi na sana ako mag-Amerika, wala na akong gana after passing the NCLEX. Alam ng lahat ng mga subscriber ko ang kwento ko kung bakit. So from 2021 of October hanggang February, wala akong ganang mag-apply. Hindi na sana ako mag-Amerika. Pero dumating itong March 2022 opportunity ng itong employer ko na to. So, they filed my I-140 petition and they put it on a premium processing kasi current yung priority date at that time. So, they filed it, nag-submit ako sa kanila ng mga papers. Did I pay anything for the I-140? Direct hire kasi ako, mga beshi. Did I pay anything for that? The answer is no. They have spent like around $2,700 or $2,800. Actually, $600 or $700 lang yung filing at that time. But since they have paid an additional amount of money just for the premium processing, usually it will take 7, 8, 9 months up to a year or even 1 year and 6 months yung regular processing na $700. But since they have paid on top of that $700, like more than $2,000 for the expedited processing or premium processing, after they filed it on April 5, April 15, meron na ata akong priority date. Approved na ang aking I-140 petition just right after 2 weeks. O, di ba, bongga? Siyalak! Siyalak ng nakakaloka. Ayon. Tapos, after nun, binayaran na yung fee bill. Pagkabaya, after na approved, they submitted to the NBC on May. On, like, kailan ba yun? July ata. July, nabayaran na yung NBC fee bill ko, okay na. At ayon, nag-submit na ako ng mga documents sa NVC. Ako mismo yung nagpa-mail. Ako yung nagbayad ng courier, diretso sa NVC. Sinadmit ko yung aking NBI clearance, nag-submit ako ng civil documents, NBI clearance, PSA birth certificate, mga ganyan. Sinadmit ko yan sa kanila. Mga civil docs lang naman. Tapos nun, after nun, after, I think, 28 days or 25 days, nagkaroon na ng result that I am documentarily qualified in September. September ata ng last week of 2022. October 4, I can still remember that. October 4 of 2022, I received an email from the US Embassy in Manila that they are now ready to process my paper and to interview me. So, ready na sila. Kailangan ko na lang mag-book ng interview date. At that time, hindi sila nagbibigay ng interview date, pero pwede kang mag-book sa CGI Federal, paunahan nga lang. So, nag-book ako ng interview date, I think November or October. Tapos, ang nangyari, mga beshi, I think November 3. Or November 4, pagkalapas ng holiday ng November 1. So, yon, before holiday. So, nag-book ako ng interview date na yon at wala akong kaalam-alam na mahirap palang mag-book sa St. Luke's.
Mahirap mag-book sa St. Luke's ng ng medical. Kaya ayun, ang nangyari, I book my medical, kunyari Friday ata yung aking interview date, and then Wednesday and Thursday ang aking medical. So first day, nag-x-ray, nag-lab works, lahat. Tapos nung Thursday ng hapon, nag-vaccine. Nung Thursday ng hapon, second day ng medical ko, tinanong na ako ng vaccine nurse. Sabi ng vaccine nurse sa akin, sabihin ko muna kung magkano yung binayad ko sa medical. Ang binayad ko sa medical is around 16,000 pesos. Wow! Yes po, 16,000 pesos for medical. As in, nakakaloka mga beshi. Feeling ko napakamahal niya for that as in. Pwede ata, kaso St. Luke's kasi. Yan, feeling ko ang worth ng medical na yun ay nasa mga 5,000-7,000 pesos lamang dapat. Pero since siguro St. Luke's yun at Premier Hospital ang St. Luke's, kaya siguro mahal. So 16,000 kasama na yung vaccine. Binaksinan ako ng Rovella, ng kung ano-ano pa lahat. Hindi naman ako nilagnat after that. Ang tanong sa akin, ang pangutana, sabi sa akin ng St. Luke's nurse, "Sir, kailan ang inyong interview date?" Sabi ko naman, "Bukas na po." Shelak! Gulat na gulat, day. Parang namutla yung Hindi ako yung natakot. Yung nurse sa St. Luke's yung namutla. Sabi, what the hell? Shelak! Anong ginagawa ng... Kasi usually it takes like 1 week. Sabi ko, kung hindi man makakahabol, okay lang na matutuwan G ako tomorrow, but still, I will forgo with the interview tomorrow. Di naman nila chine-check sa gate kung meron kang medical or what. It is being sent electronically. So, wala kang dadalhin na kahit ano. So, papapasukin ka pa rin ng US Embassy. So, ayun, nakapasok nga ako. And fortunately, mga inday, mga beshi, ewan ko kung anong ginawa ng St. Luke. Pero wala akong naging problema sa medical. Mas nagka-problema pa yung mga taong nag-medical in advance. Ako wala, as in, na-send talaga daw. Nakakaloka, mga syalang. Kaya thank you so much, St. Luke's Medical Group. Shalak! Char. So, ayun, na-send nga and na-approve na yung aking. So, tuloy na tayo, mga beshi. Dapat sana November or December at ako mag-join, pero hindi ako nag-join. Nung January, ayun, joining ko na, papunta dito. Magkano yung pocket money na dinala ko dito? Magkano yung pocket money? Ang pocket money, mga beshi, na dinala ko is $4,500. Kinuha ko yon from my savings account, parang kinonvert lang, kinuha sa aking savings account, kinuha ko siya sa BPI. Tapos meron din akong dollar account kasi sa BPI. So kinuha ko $4,500 na dinali dito. Pero may dala akong mga credit card. Pero yung $4,500 mga beshi, hindi ko rin nagamit yun kasi panay credit card ang ginagamit ko dito mismo. BPI credit card. Nawala na, pinay-stop ko na ngayon. So yun yung dinala ko dito. Plus yung ticket ko, Korean Air, around, I think, $900. From Manila to Incheon, Incheon to Atlanta, and then Atlanta to Dayton. So yun yung nangyari, mga beshi. As in, nakakaloka! Ang dami kong ginastos. So, wala pa. Hindi pa nagtatapos doon, mga beshi. Gumastos din ako sa bahay. On my first 2 months dito, libre. They provided accommodation. First
8 or 9 days nasa Hilton Hotel kami. Tapos yung the rest is, nasa Hilton Hotel kami. Tapos yung the rest is parang nasa isang apartment kagaya nito. So, for the first 2 months, wala. Pero after nun, naglabas din kami ng 1 month down, 1 month deposit, mga ganyan. Mga ganon. 1 month in advance, 1 month deposit. Shalak! So, yun lang. Yun lang ata yung mga ginastos ko. So, ang pangutana, ang tanong mga beshi, nabawi. Kailan ko siya nabawi? After how many months? Okay, yung mga ginastos ko. I think, kayo na yung mag-compute mga beshi. Kailangan nyo ng 500 to a million, I think, para yung pocket money lang na dinala ko dito, mga beshi, around $4,500. Beshi, mga 300,000 pesos yun. O, diba? Or mga 270, something. Nakalimutan ko na kung magkano yung conversion. So, yun, napakamahal mag-Amerika. Pero worth it ba? Very worth it. Nung naglan ako dito sa Amerika, the moment that I set foot here in the United States of America, I'm a green card holder. I am a permanent resident. Tapos, nabawi ko siya in as little as 5 to 6 months. Wala pang 1 year. In fact, wala pang 1 year. Nag-start ako dito mga February. September pa lang, nagta-travel na ako. O, diba? Bongga! September pa lang, nag-travel na ako palabas ng bansa. September pa lang, feeling ko kaya ko na. Feeling ko may pera na ako. O, diba? Bongga! Shala! O, diba? At hanggang ngayon, kung hindi ako siguro nag-US, hindi ko mararanasan yung mga naranasan ko in the past couple of years. Wala pa akong 2 years, pero yung mga bansang napuntahan ko, yung mga nagawa ko for the last 2 years, I can't imagine myself doing that if I'm still in Saudi Arabia. So I am very, very much thankful sa lahat ng mga blessings na natanggap ko for the last 1 year and 10 months, 1 year and 9 months that I am working here in the USA. Shala! O ayan mga inday, kung meron kayong mga tanong, pangutana, or kung ano man, i-comment nyo lang sa baba and I will be more than happy to give you an answer. Diba? Hanggat alam ko. Shala! But I'm still thankful to Saudi Arabia. Super duper thankful. Shalak! O sige na mga inday. You have a good night. Bye-bye. Shalak!